andun lang yung parang fear na ayaw mo na siya ulit mangyari ulit sa buhay mo. Kasi isa sa mga malulungkot na chapter ng life mo na ayaw mo na siya. The reason na umiinom ako nito, it's because sa family namin, I've experienced na namatayan ng ilang beses because of sakit. Isa doon yung mama ko, isa naman doon yung lola ko. So, sa mama ko, she died because of stage 4 breast cancer. So, nakita ko kasi habang nagkakasakit siya, nakikita ko yung struggle pag may cancer ka. That time, mag-isa siya nung nagbabantay sa amin. Maganda yung trabaho niya hanggang sa hindi na siya nakakapag-work. Financially, nag-suffer din kami kasi yung hospitalization niya. Of course, marami din siya natulungan sa past, pero hindi lahat ng mga na-help niya, tinulungan din siya. Dami niyang friends, pero pag ikaw na pala in need, ikaw na pala may sakit, mawalan ka rin pala ng kaibigan. Doon mo makikita yung mga true friends mo versus sa hindi. Nakita ko rin yung mental struggle niya nun kasi sabay-sabay lahat nung pressure niya na gumaling siya. Gusto niyang gumaling. Spiritually, parang kailangan niya i-accept kung ano man yung faith niya. Tapos, nandun yung emotional na attachment na mababantay ko pa ba itong mga anak ko pag nawala ako, diba? Papaano sila? Sila mababantay sa kanila? Hanggang sa, ayun, yun yung grieving part na parang tinatanggap niya sa sarili na hindi niya kami mapapanood na lumaki. So that's why we always take pictures. Lagi siyang picture ng picture. Ang dami namin picture niya. Because I know somehow na alam niya din na hindi talaga siya tatagal sa mundong ibabaw. And of course, syempre pag meron ka ng stage 4 cancer, you need to fix your issues na patawarin lahat ng patawarin, diba? Naayos mo na yung buhay mo. Parang magnanarrow down ang buhay mo na ito yung mga dapat mong gawin. Ayusin yung mga priorities mo. So, financially, emotionally, mentally, spiritually. So, yun nga, sad to say, namatay pala yung mama ko na nun. At the age of 8 years old. Then, yung lola ko naman ako, pero time na ganun, ako yung nagbantay. Siya naman, unti-unti siyang humihina. Tapos, mahina din yung loob niya. Tapos, parang same sa mama ko, no, kabataan nila, hindi talaga nila inalagan yung health niya. Yung mama ko, nag-iossi, puyat. Diba? Umiinom. Lola ko naman, umiinom naman siya, nag-iossi din. So, iba naman sakat ng lola ko. Kikita mo din, nag-deteriorate yung health nila. So, talagang matututo ka sa buhay. Matututo ka na dapat hindi siya, alam mo yun, mangyari sa'yo. So, that's the reason bakit ko inaalagaan yung health ko. Kasi parehas lang nawala sa buhay ko. At a young age. Tapos, andun yung fear. Alam mo yun, diba? Baka ikaw naman yung next. So, that's the reason why kung ano yung pwedeng pag-aalaga ko sa health ko, although hindi naman ako perfect, diba? Na tao. Kung ano yung pwedeng pag-aalaga na pwede kong gawin, ginagawa ko siya. So, ito yung sa mga small ways na mahal ko yung sarili ko kasi hindi naman all the time perfect din ako. Kung ano lang yung pwede kong magawa sa isang araw, which is, let's say, pag-inom ng barley, paglalakad, pag-gym, pagtulog, ginagawa ko siya. Of course, galing sa experience ko din gano'ng kahirap na mag-alaga, gano'ng kahirap na makita, tsaka ma-witness yung family member mo, or yung mga taong mahal mo sa buhay na kinukuha dahil sa sakit. So ako hindi ako sure kung syempre hanggang kailan ako. Pero kung merong way or paraan para alagaan ko yung health ko, gagawin ko siya. Actually, fresh pa rin sa memory ko lahat. Ano siya, malinaw na malinaw. Andun lang yung parang fear na ayaw mo na siya ulit, mangyari ulit. Hindi siya maganda. Isa sa mga malulungkot na chapter ng life mo na ayaw mo na siyang balikan. Kasi bata ka pa lang, natututo ka na. Sabi nga nila, the best way to learn is to learn from the mistakes of other people. Diba?